Malaking tulong sana sa Los Angeles Lakers sina Trey Murphy at Herb Jones lalo na sa matagal ng problema ng koponan pagdating sa wing defense at two-way versatility. Ang kanilang mga kakayahan ay swak na swak sa sistema ng Lakers at kayang gumaan ang trabaho ni Luka Doncic at LeBron James sa magkabilang dulo ng court. Gayunpaman, mahihirapan ang Lakers na ibigay ang dami ng first-round picks na hinihingi ng New Orleans Pelicans. Mataas ang presyo, 3 first-round picks para kay Murphy at 2 naman para kay Jones, at alam ng liga na limitado ang draft assets ng Los Angeles. Dahil dito, nagiging mas realistic ang posibilidad ng 3-team trade. Sa ganitong setup, makukuha ng Pelicans ang pick-heavy return na gusto nila, habang ang Lakers ay makakadagdag ng wing na agad makakatulong sa depensa at spacing. Ang pangatlong koponan ang magsisilbing tagapuno ng kulang na draft picks kapalit ng ibang assets o flexibility. Sa ngayon, malinaw ang sitwasyon. Perfect fit sila sa Lakers, pero mahirap ang presyo. Kung may papasok na third team, doon lamang posibleng gumalaw ng seryoso ang Lakers sa ganitong klaseng trade. Kayo mga idol, dapat bang pumasok ang Lakers sa 3-team deal para sa ganitong klaseng tulong? Samantala, umiinit ang trade rumors sa Los Angeles Lakers matapos lumabas ang ulat na Clutch Sports sa pangunguna ni Rich Paul ay nagtutulak sa koponan na pag-aralan ang trade para kina Miles Bridges o DeAndre Hunter bago ang deadline. Ayon sa league sources, pinag-uusapang clutch for clutch swap ang posibleng mangyari kung saan kasama sa package sina Rui Hachimura at Gabe Vincent. Layunin ng Lakers na makakuha ng wing na kayang dumepensa, maka-score ng hindi ball dominant at babagay sa win now setup kasama sina LeBron James at Luka Doncic. Magkaiba ang profile ng dalawang opsyon. Si Hunter ay defense first ngunit may tanong sa scoring efficiency, samantalang si Bridges ay mas offensive-minded at explosive, pero mas mahal ang magiging kapalit at hindi basta bibitawan ng Charlotte. Sa ngayon, malinaw na kailangan ng Lakers ng wing upgrade pero limitado ang assets at maingat sila sa pagbibitaw ng rotation players. Habang papalapit ang trade deadline, asahan na lalakas pa ang pressure at posibleng may malaking galaw na paparating. Kayo mga idol, sino ang mas bagay sa Lakers, Hunter o Bridges? Samantala, dahil sa mga pangangailam ni Rich Paul, galit na ngayon sa kanya ang Los Angeles Lakers. Masyadong pakilamero ang tingin nila sa paraan kung paano niya tinutulungan si LeBron James para mapalaki ang tsansa ng team na mapalakas ang roster at manalo ng championship. Sa loob ng organization, lumalaki ang tensyon dahil sa mga publikong pahayag ni Paul sa kanyang podcast na Game Over. Isa na rito ang mungkahing i-trade si Austin Reeves para kay Jaren Jackson Jr. at pagdedeklara na mas mataas ang trade value ni Reeves kaysa kay Jackson Jr. Ayon sa mga insiders, hindi tugma ito sa plano ng Lakers at nakakairita sa front office lalo na't si Reeves ay core player sa tabi ni Luka Doncic, hindi simpleng trade chip. Bagamat malinaw ang motibasyon ni Paul, bigyan si LeBron ng pinakamalaking tsansa na makalaban sa titulo. Para sa Lakers, may hangganan ang advocacy. Hindi nila gusto na ang isang agent, kahit gaano kapangyarihan, ay diktahan ang roster, punahin ang identity ng team, o ilagay sa publiko ang ideya na hindi sila contender. Sa ngayon, nananatiling steady ang Lakers, pero lumalakas ang ingay at presyon sa bawat komentaryo ni Paul. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa sitwasyong ito? He wants it. James with 2, with 1. LeBron